Ako po si Roelito, taga Vivo Street, Hillcrest Village, Caloocan City. At narito po ako upang ibahagi sa inyo kung paano ko natagpuan ang aking tunay na pag-ibig. Naglalakad ako sa hallway ng aming paaralan nang makasalubong ko siya. Simula pa lang nung makita ko siya, ay natulala at literal na tameme ako. At naramdaman kong siya na. Yung tipong siya na yung dawan. Excuse me, asan dito yung room 204? Mayroon ako narinig na sinabi niya, ngunit hindi ko napansin dahil nakatingin lang ako sa kanya. Hello? May kinakausap ba ako? Di pa ako nakakatapos ay umalis na siya agad. Siguro nainis siya dahil hindi ko nasagot kung ano man yung tinatanong niya. Nakita ko ulit siya noong lunchtime. Isa lang ang nasa isip ko. Ayoko nang palagpasin ang pagkakataon kaya dali-dali akong lumapit sa kanya. Hi, may nakaupo ba dito? Tumingin lang siya sa akin tapos bumalik sa pagkain niya. Sabi ko, may nakaupo ba dito? Ngayon naman, di na siya tumingin at patuloy lang sa pagkain na parang di ako naririnig. Sige na, umupo ka na. Salamat. Anong pangalan mo? Yuna. Ako naman si Roelito. Simula ng araw na iyon, naging magkaibigan na kami. Mas naging close at di nagtagal ay mas lumalim ang samahan. Oo, sinasagot na kita. Naging masaya ang mga araw na magkasama kami. Ngunit, dumating ang isang araw na bigla na lang. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Siguro, mas mabuti na mag-focus muna tayo sa pag-aaral natin. Maghiwalay muna tayo. Hindi nakakatuwa yung joke mo ah. Hindi ako nagbibiro. May nagawa ba ako? Ano? Sabihin mo, meron ba? Itatama ako, dali. Wala. Wala kang ginawa kung di mahalin ako. Pero kung para talaga tayo sa isa't isa, tadhana ang bahalang gumawa ng paraan para pagtagpuin muli tayo sa tamang panahon. Kung yan ang gusto mo, wala naman ako magagawa. Pero, lagi mong tatandaan na nandito lang ako. Hihintayin kita. Nako! Nakakalungkot naman yung nangyari. Partner, di pa dyan nagtatapos ang kanilang kwento. Makalipas ang isang taon, Nandito ako ngayon sa isang coffee shop na palagi kong tinatambayan na makita ko ulit siya. Kahit isang taon kami hindi nagkasama, natatandaan ko pa rin yung itsura niya, kaya nakasisigurado akong siya yun. Naramdaman ko na naman yung pakiramdam ng makita mo ulit yung taong mahal mo. Kaso, palabas na siya ng shop. Sumunod ako upang makausap ko na siya. Pero laking gulat ko nung may umagaw ng bag niya. Wala na akong naisip na gawin kundi tulungan siya. Roelito, Okay ka lang ba? Ano? May masakit ba sa'yo? hindi, okay lang ako. Salamat. Sigurado ka? Oo, okay lang talaga ako. Pagkatapos ng nangyari ay inaya ko siyang kumain. Agad naman siyang pumayag dahil siguro medyo matagal na rin nung huli kaming nag-usap. Habang nagkwekwentuhan kami ay parang bumabalik ang lahat. Pero siguro, namiss ko lang talaga siya. Noong mga sumunod na araw ay nagkikita ulit kami. Hay nako, sige na nga tayo na ulit. Talaga? Wala nang bawian yan ha? Oo nga. When the stars go out, you can rest your love on me. Tumagal kami ng 9 years at hanggang ngayon ay kami pa rin. Hindi na iwasan ng tampuhan, selos, at kung ano-ano pa pero masaya kami sa piling ng isa't isa. Bebe ko, ang lalim ng iniisip mo ah. Wala. Iniisip ko lang yung mga napagdaanan nating dalawa the past 9 years. Oo nga eh. Hindi ko rin naisip na ang tagal na natin. Bebe ko, will you marry me? Ha? Sabi ko, will you marry me? Siyempre naman. Yes!
may pupuntahan ka pang reunion? Hala, oo nga pala. Sige, hatid na kita. Bye, bebe ko. Mamimiss kita. Kahit anong mangyari, gusto ko maging masaya ka. I love you. Sige, sige, bye bebe ko. Pare, alas 6 na ng umaga. Mas mabuti siguro kung dito ka magpalipas ng gabi. Medyo nakainom ka pa naman. Hindi. Kaya ko pa. Strong ako eh. Habang nagdadrive ako ng motor, medyo napapapikit na rin ako kasi medyo na nakainom nga at di pa ako nakakatulog. Madilim yung kalye. Laking gulat ko nung may makita akong malaking truck sa harap ko na nakaparada. Agad akong bumangga. Naalala ko pa na napailalim pa ako. Sinubukan kong umalis sa ilalim, bumangon at makaupo. Pero di na rin kinaya at nagdilim na rin ang paningin ko. Bebe ko, gumising ka na dyan. Naalala mo nung kinanta mo yung Totoy Bibo nung birthday mo? Di ba ang saya-saya natin nun? Uy, gising na. Yung co-teachers mo, lagi nila akong tinatanong tungkol sa'yo. Yung mga anak mo sa nitrogen, ang lungkot nila, lagi ka nilang dinadalaw. Nung nagising ako, nakita ko si Yuna. Bebe ko, Anong nangyari? Asan ako? na-aksidente ka. Nasa ospital ka ngayon. Almost 1 year ka rin comatose. Ha? 1 year? Nagpapasalamat lang ako at okay ka na ngayon. After lang na ilang months at pagkatapos kong makarecover, nagpakasal na kami ni Yuna. Ngayon ay mayroon na kaming 2 anak at masayang namumuhay. Kung mayroon akong natutunan sa aking mga karanasan, ito ay dapat ang pag-ibig ang ginagamit nating inspirasyon para magpursige sa buhay at gawin ang makakaya natin. Talaga namang ang ganda ng istorya natin ngayon. Siguro, talagang dapat ay magpasalamat tayo sa mga bagay na meron tayo dahil kadalasan, saka natin nare-realize na importante ang mga bagay kapag wala na sila. Dapat, i-cherish natin yung moments natin na kasama sila. Kasi, malay natin, baka last na yon. Tama, partner? Oo nga, at dapat wait for the right time o wika nga ni Lola ni Dora ay tamang panahon. Hindi natin kailangan madaliin ang lahat ng bagay. Dapat isipin muna natin mabuti ang kahihinatnan ng mga gawin natin. At dito na nagtatapos ang Explorer Radio. Hanggang sa susunod! Alright!